Tuloy-tuloy ang partnership ng ABS-CBN at TV5 para magbigay ng mga magaganda at mga makabuluhang programa sa mga manonood. Nitong June 28, formal na nilagdaan ng Kapamilya at Kapatid Network ang isang kontrata tungkol sa content partnership. Nagsama-sama sa contract signing ang mga big bosses ng ABS-CBN na sina Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Chief Partnership Officer Bobby Barriero, at ang Head of Finance Operations na si Kat Lopez. Kasama nilang lumagda ang mga kapatid executives na sina MediaQuest Holdings Manny V. Pangilinan o kilala rin bilang si MVP, President and CEO Jane Basas, TV5 President and CEO Guido Zaballero, Chief Finance Officer Pierre Buhay, at ang PLDT Head of Business Transformation na si Victor Rico Vargas. Tatagal ng 5 taon ng partnership na ito ng ABS-CBN at TV5 para patuloy na mapanood sa Kapatid Network ang mga kapamilya shows. Ito ay ang Magandang Buhay, FPJ's Batang Quiapo, The Iron Heart, Dirty Linen, The Tale of Nokdu, Everybody Sing, at Asap Natin To. Kasama pa rito ang binubuong teleserye ng dalawang network, ang Pira-Pirasong Paraiso na pagbibidahan ni Ronnie Alonte, KD Estrada, Joseph Marco, Elise Hoson, Alexa Ilacad, Charlie Dizon at Loisa Andalio, at ang Nagbabagang Damdamin, tampok sina Jane Oineza, JC De Vera, Ria Atayde at Tony Labrusca na mapapanood sa pagbabalik ng Kapamilya Gold sa darating na Hulyo. Sa pagtatapos ng kanilang contract signing, nakapanayam ng ilang media si Lopez na nagsabing masaya siya sa partnership nila ng TV5. Great, we're very happy to sign this new agreement for the next 5 years. I think it's a partnership which we've been very happy with, and I think there are a lot of opportunities that we can do together. Naganap ang pirmahan ng dalawang network 5 oras bago mangyari ang isa pang contract signing ng ABS-CBN. Ang contract signing namang ito ay tungkol sa partnership nila ng GMA na may kinalaman sa pag-ere ng It's Showtime sa Kapuso channel na GTV. Sa dalawang partnership na naganap, walang dudang mas pinag-usapan ang contract signing ng ABS-CBN at GMA. Bukod kasi sa naging maingay ang pagdating ng bagong TVJ show sa TV5 na naging dahilan upang mapaalis sa 12 o'clock time slot ng It's Showtime, nagdulot din ito ng kontrobersya dahil sa tingin ng marami ay nasagasaan nila ang nananahimik na Kapamilya Noontime show. Inalok naman ng TV5 ng panibagong time slot ng It's Showtime. Yun nga lang, sa hapon na sila mapapanood. At dahil hindi tinanggap ng pamunuan ng It's Showtime ang alok na ito ng TV5, malungkot nilang nilisan ng Kapatid Network. Gayunpaman, ang pag-alis nilang ito ay nagbukas ng oportunidad sa ABS-CBN upang makipagkasundo sa GMA. At nitong linggo nga, formal nang inanunsyo ng Kapamilya at Kapuso Network na nakahanap na ng panibagong tahanan ng It's Showtime sa pamamagitan ng GTV simula July 1. Sa pagsisimula ng contract signing ng ABS-CBN at TV5, makikitang tumatawa pa ang mga kapamilya bosses habang kausap sila ni MVP. Walang boses ang video, kaya naman walang nakakaalam kung ano ba ang pinag-uusapan nila. Subalit makalipas lamang ang ilang oras, ay kumalat na ang audio ng kanilang pag-uusap. Sa kanilang usapan, pabirong tinanong ni MVP si Vidanes kung bakit alas 11 ng umaga ang contract signing nila, gayong pwede naman daw nila itong gawin pagkatapos ng contract signing nila sa GMA na naganap noong alas 4 ng hapon. Pagkatapos nito, ay narinig si MVP na nagsabi ng, "Ganoon ba yon? Sapawan?" na tila ipinapahiwatig na sinasapawan sila ng Kapuso Network sa contract signing. It's a holiday. But why we sign at 11? What's the rush? Tomorrow, going to Mindanao. Tomorrow still. But, you know, you could have signed at 4 or 5 after the 3 p.m. signing. Why are we trying to... I don't give a shit who comes first. Unless this is the word of showbiz. Ganun ba yun? Sa pawa? Oh, who should try to look up here? Napansin ng mga netizen na tila may laman ng mga birong ito ni MVP. Dagdag pa rito, kapansin-pansin din na tila hindi masaya ang dalawang kampo sa contract signing na naganap. Nagtataka rin ng ilan kung bakit tila biglaan ang naganap na contract signing ng Kapamilya at Kapatid Network. Hinala tuloy ng iba, natakot ang TV5 na baka tuluyan ng alisin ng ABS-CBN sa Kapatid Network ang kanilang mga programa, lalo pat welcome na welcome pala sa GMA ang mga kapamilya shows.
Ito raw ang dahilan kaya 5 taon kaagad ang pinapirmahan ng TV5 na content agreement sa ABS-CBN. Narito ang komento ng mga netizens tungkol sa naganap na partnership. Ano, TV5? Natakot kayo, no? Natakot ang TV5 na mawawalan sila ng viewers kasi alam nila na pag umalis sa mga palabas ng ABS-CBN sa kanila, wala na namang manonood sa kanila. TV5 natakot. Kinakabahan si MVP. Nakikisabay din siya sa pagpirma ng It's Showtime ngayong araw. Natakot, baka alisan sila ng ABS-CBN. True, takot pala silang iwanan ng ABS-CBN kasi pag nangyari yun, konti na lang ang manonood sa kanila. Natakot sila na kapag nawala ang mga kapamilya shows, wala na rin yung network nila. Pero yung It's Showtime niligwak nila. Magaling kasi ang ABS-CBN, lalo na ang mga talents nila. Laking kawalan ng ABS-CBN, lalo pa kapag nakuha ng GMA ang lahat ng shows ng ABS. Natakot maiwan, inunahan na ang GTV. Akala ko pa naman yung TVJ ang mag-aangat sa kanila. Lumakas lang naman ang TV5 dahil sa mga ABS-CBN shows lalo na sa primetime. TV5 needs ABS-CBN's creative content to survive and compete with GMA7 and same goes with GMA7 to solidify their lead in the industry. So this is a win-win to Kapamilya because it provides excellent contents. And we all know that content is king. Mautak din tong TV5 no? Alam kasi nilang malakas talaga sa masa ang ABS-CBN kaya tinalian nila ng 5 years to ensure na sa 5 years na yan kahit papano makapag-build up ng loyalty ang viewers sa kanila. Although win-win situation naman since need ng ABS-CBN ng platform for their contents. Inunahan na ng TV5 nanigurado for 5 years after the non-renewal of It's Showtime. Nanigurado na sila na sa TV5 pa rin na-ere ang Primetime Bida and other ABS-CBN produced shows. Pero again, it's not exclusive. ABS-CBN can still produce content with GTV and GMA and other networks or platforms. Nagsigurado na si TV5, baka mapunta pa si GMA7 eh. Very wise Mr. MVP. Natakot sa bilis ng pangyayari sa GTV Showtime partnership. Akala kasi nila tatanggapin ng Showtime ang late time slot. At lalong pwedeng-pwede sa GTV na ilagay ng ABS-CBN ang primetime shows nila. Kaya inunahan na. Kung hindi dahil sa ABS-CBN, wala kayong commercials. Thanks to Kapamilya. Natakot silang iwanan sila ng ABS-CBN kaya inunahan na nila. Marami lang nanonood sa TV5 dahil sa mga palabas ng ABS-CBN. Natakot kayo TV5 no? Binakuran nyo na agad at walang tiyemeng naglipat sa GTV ang It's Showtime. Ayan kasi, dapat mas bigyang pabor nyo ang mas nagbibigay ng kita sa inyo. Well, let's see kung paano ito gagawin ng TVJ at ng bagong show nila. Grabe, alam nila kung gaano kakinang ang ABS-CBN. ABS-CBN ang nagpasikat sa TV5. Dati naman kulelat sila, maliban kay Senator Tulfo na siya din ang nag-aangat dyan. Ngayon, edi happy ang lahat. Natakot sila kasi baka maunahan sila ng GMA sa content ng ABS-CBN. Hindi mo naman matatawag na blessings yung pagkawala ng franchise. Pero ito, pinag-aagawan sila ng may franchise. Iba talaga ang karisma at prestige ng ABS-CBN sa mga manonood. Hindi pa kasi kaya ng TV5 na gumawa ng content na kaya makipagsabayan sa ABS-CBN at GMA Network kaya kailangan pa nila ng ABS-CBN sa ngayon. At alam din nila na hinahabol-habol talaga ng mga Pinoy viewers ang content ng ABS-CBN kahit sa ang platforms pa sila magpalabas. Baliwala yung TVJ contract nila kung aalisin bigla ang ABS-CBN sa bakuran nila at malamang nakinabahan sila na baka kunin ng GTV o GMA ang ABS-CBN. Mas malawak pa rin ang reach ng GMA7 kaysa sa kanila at established na ang ABS-CBN content. Kaya madali lang silang lulubog kapag pinabayaan nila ang ABS-CBN na makuha ng iba. Takot din sila na i-pull out ng ABS-CBN ang mga shows na talagang nagre-rate sa kanila. ABS-CBN content naman talaga ang humahatak sa kanila pataas kagaya ng Batang Quiapo at ASAP. Real talk, kahit nawalan pa ng franchise ang ABS-CBN, wala pa ring papantay sa galing ng kanilang mga content. Kasi pag wala ng ABS-CBN sa kanila, wala na silang kita. Especially sa primetime bida, dun sila nakakakuha ng viewers din. Ang laki kaya ng rating ng mga primetime bida, lalong-lalo na yung Dirty Linen at Batang Quiapo. Wow! 5 years? Natakot yata ang TV5 na baka lumipat na ang lahat ng ABS-CBN show sa GTV. Katangahan lang ng TV5 na pinakawalan nila ang It's Showtime para paboran ng TVJ. Yan tuloy, sinalo ng GMA ang Showtime. Ganyan katalino ang GMA. Gagawa at gagawa ng paraan para hindi sila malugi at manatiling number 1 kuno. Knowing Showtime na napakalakas nito, pero pinili pa rin ni MVP ang TVJ ng mga gurang na.
Kaya nga nag-aaway-away na ang Halosos at TVJ dahil hindi na sila kumikita sa Itbulaga sa laki ng hinihingi na talent fee ng mga gurang. Kahit pasabihing maraming sponsors, lugi pa rin dahil kulang pa ang pambayad sa mga host. Kaya kinupkup ni MVP ang TV5. May pambayad siya pero hindi niya inakala na makikipag-block time din pala sa GMA ang It's Showtime. Ayun, iyak sigurado ang lolo MVP. Narito naman ang mga reaksyon nila sa mga binitawang biro ni MVP sa mga kapamilya bosses. Suddenly, MVP realized that he was not looking at the bigger picture when he decided to drop It's Showtime and choose TVJ. The real winner here is ABS-CBN. Deadman na kung may away sina Gozon at MVP. Basta may agreement na ang Ignacia sa both networks. Taray! Ang haba ng hair ng Ignacia, pinag-aagawan! They know kasi kung gaano kagaling ang ABS-CBN when it comes to teleserye making. Kumbaga, kingpin ang kinakausap nila. And once naiwan sila ng ABS-CBN and would just rely on TVJ, mangangatog ang stasyon nila. It's what you get for choosing TVJ over Showtime. Inichipwera nila tapos gusto sila pa din ang i-prioritize? Aba, syunga-syunga! Nasa inyo na ang hiyas, binaliwala nyo pa. Ayan tuloy. Ama ka na MVP. Sabihin na natin na walang kabuhay-buhay ang primetime nyo kung hindi ang primetime ng ABS-CBN ang e-ere. Kaloka ka? Just an honest opinion. Kung walang content ang ABS-CBN sa inyo, wala namang manonood sa inyo Mananatili pa rin kayong pangatlo sa ratings. Even sa online, walang laban. You should be thankful sa ABS-CBN na buhay ang network nyo. I think, galit siya nung pre-empt ng Kapamilya Network yung media ko ng TVJ. Ama ka na MVP, alam mo sa sarili mo na mas kailangan mo ang content ng ABS-CBN kaysa sa kailangan nila ang TV5 lalo pa at nakadikit na sila sa mga Gozon. Ang yabang, without ABS-CBN and TVJ and friends, PBA lang ang bumubuhay sa TV5. Ang yabang naman ng MVP, Diyos me! Hindi mo rin naman kayang pakawalan ng ABS-CBN MVP, wag kang ano. I feel that there were some commotions between ABS-CBN and TV5 before this signing. Merong something behind sa mga words na binibitawan ni MVP, and ABS-CBN executives were just playing cool with it. Takot mawalan ng kita ang TV5. Wrong move si MVP. Ayan tuloy, nasakmal sila ng GMA. Trigger si MVP, baka kasi unahan pa siya ng GMA. Natakot na baka kunin ng GTV ang Batang Quiapo, Ironheart at Dirty Linen na bumubuhat sa network nila. Kung ako sa ABS-CBN, ilipat na lang nila sa GTV ang lahat ng palabas nila para balik flap China ang TV5. Kitang-kita ang kaibahan ni Chairman Felipe Gozon kay MVP. Maraming salamat sa warm welcome sa It's Showtime, sir. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa balitang ito? Natakot nga ba talaga ang TV5 na mawala sa kanila ang mga programa ng ABS-CBN kaya't 5 taon ang pinapirmahan nilang kontrata dito? May sama nga ba ng loob si MVP sa mga Gozon? Pag-usapan na natin yan sa comment section. Huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mapanood pa ng mas marami natin mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!